Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. AutoCAD po uli ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito pong mga basic commands sa mga beginner ang i-discuss natin. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa sa mga commands na yan, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating pag-uusapan mga boss, itong pag-open ng file, So, file, tapos click natin itong open. So, pag wala tayong nakikitang dialog box mga boss, hindi natin makita yung mga file na gusto nating kunin. Yung dialog box hindi natin mai-open. So, ita-type lang natin yung command na file dia, So, type file tapos sa dia. So ito siya. Tapos ang gagawin natin, value niya is 0. So ilagay natin sa 1, tapos sa enter. Pag nag-open tayo uli, file tapos sa open. So ito na yung dialog box na yan mga boss, Makakapili na tayo ng file na gusto nating i-open, So lumalabas na itong dialog box. Kaya hindi lumalabas yung dialog box natin kanina kasi yung file dia mga boss, ang value niya is hindi siya naka 1. Ang value niya is naka 0 siya. Ayan yung value ng file dia kanina, So naka 0 siya. So pag inopen natin, nag-open tayo ng file, so walang dialog box na lumalabas. Ito 'yon, So kaya pag ganito ang naging problema nyo, ang gawin nyo, i-type nyo yung file dia. So ito 'yon, ilagay nyo sa, ang value niya is 1, Then enter, makikita nyo na rito yung dialog box. So makakapili na kayo ng file na gusto nyong i-open. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss na command, itong image frame, So itong image frame na ito, naka-on siya. So kung ayaw nating i-print, itong gilid, yung parang mga line na ito sa gilid niya. So i-type lang natin yung image frame. Ilagay naman natin ngayon yung image frame to 0. Enter. So wala nang image frame na lalabas dito. Hindi na siya mapiprint, So ngayon kung gusto nating i-print yon, So image frame, ilagay lang natin sa 1. So ito yung lumabas uli siya. Ayan yung image frame. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, dito sa mga commands na ito, kung halimbawa naka-experience kayo na halimbawa sineselect natin itong wall na ito, tapos ise-select ko rin ito yung kabila, ang nangyayari na select ito pero ito nade-deselect naman yung isa, Minsan nangyayari ito dahil meron tayong setup na mali, So dapat pagka nag-select ako rito, isinelect ko ito, nase-select din itong isang ito, Ngayon, pagka ganito ang nangyayari, nagse-select kayo pero nade-deselect naman na yung iba. So, meron tayong iseset dito mga boss. Ito yung pick add command, I-type nyo lang yung pick add. Ito. Tapos, ang value niya, nakalagay yan sa 0. Ilagay nyo sa 2. Ayun, So, pag sinelect nyo ngayon ito, at iselect nyo itong kabila, so hindi na siya nade-deselect itong kabila mga boss, Pag nagse-select kayo, lagi na siyang nase-select. Ayan, Kung napansin nyo, lahat ng sineselect nyo, nase-select na. Ayan, dati kasi pag nag-select tayo, nawawala. So kasi kanina, yung pick add nyo, kaya hindi nase-select yung iba, nakalagay siya sa 0. Ayan, Kaya pag nag-select kayo, ito nakaselect. Pag nag-select naman tayo rito, nade-deselect naman yung kabila, So ang nangyayari, nade-deselect, hindi kayo makapag-select ng maramihan, Kaya ang gawin nyo, i-type nyo yung pick add, ilagay nyo sa value na 2. Ayan, So yung problema nyo sa pag-select, nawala na, Ayan, Ayan yung pick add, Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang problema rin sa pagsiselect, Halimbawa, sinelect ko siya,
Tapos magta-type ako ng copy. Hindi siya nase-select. Pag nag-select ako tapos nag-type ako ng copy, hindi ko siya nakaka-copy, no? Or hindi ko sila nase-select. Halimbawa, sinelect ko siya, copy, ulitin ko siya, o nade-deselect siya, oh. So, ang nangyayari, etong command na iseset natin, itong pick first naman, no? Ito. Kung kanina pick add ang problema natin, ito naman ngayon yung pick first naman, no? Itong pick first nakalagay sa 0. So ilalagay natin yan sa 1. Ayan. So para makuha na natin itong dalawang object na gusto nating i-copy, and then sinelect ko na ngayon siya, copy, makakopy ko na ngayon siya. So ayan yan, no? Kanina kasi pag sinelect ko siya at nag-copy ako, nawawala sa pagkakaselect. So ngayon hindi na siya, oh. Tuloy-tuloy, no? Kasi nga yung pick first kanina, nakalagay siya sa 0. Ayun, kaya pag nakalagay sa 0 yan, gusto nyo nga i-select ito at nag-command kayo ng kahit na anong command, no? Hindi lang copy, halimbawa erase. Ayan, oh. Nawala siya sa pagkakaselect, no? So ang mangyayari kung se-select nyo uli siya, magta-type na naman kayo ng erase or copy uli. Ang mangyayari hindi siya selected, oh. So ang gagawin nyo, set nyo lang yung pick first, no? Ito, ilagay nyo lang sa 1. Oh, pag sinelect nyo ngayon siya, maski na erase ang gamitin nyo, copy, move, o kahit na anong command, pwede na siya, no? So ayun naman yung pick first. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa basic command, halimbawa meron tayong rectangle dito at nag-copy tayo. Ayun, no? At gumawa naman tayo ng ibang mga object dito. Kung halimbawa gusto nating alisin yung ibang object dito, pwede nating i-undo. Ayan, na. At aside from undo, kung gusto nating ibalik, pwede nating i-type yung redo naman, no? Ayan. Ngayon, ang susunod na topic natin mga boss, ito namang oops. Tingnan natin kung saan natin nagagamit itong oops command, no? Halimbawa, meron akong circle dito. Gagawa ako ng mga circle. Tapos i-erase pala natin itong circle na ito. Tapos gagawa na naman ako dito ng ibang mga circle. O gagawa pa ako ng ibang mga objects. Ngayon kung gusto kong ibalik yung huling in-erase ko, dyan natin magagamit yung command na oops naman, no? O type lang natin yung oops. Ayun, no? Then enter. So lalabas yung circle na huling in-erase ko. Ayan yung command na oops. Kasi kung i-undo natin yon, babalik na siya. Para maiwasan natin na mawala yung ibang mga objects, gamitin na lang natin yung command na oops. Ang susunod na pag-uusapan natin ngayon mga boss dito sa AutoCAD o sa mga AutoCAD command, itong location nitong file na ito, no? Kung halimbawa nalimutan nyo kung saan nakalagay itong file na ito o yung directory niya, no? So meron tayong command na dwg prefix. Ito yon, no? So ito yung location niya mga boss. So nasa drive C siya, users, Lenovo, documents, CAD practice. Ayan, na. So ayan yung location ng file na ito. Minsan kasi nangyayari, nakakalimutan natin kung saang folder siya nakalagay, no? Hindi natin alam kung saan natin kukunin yung file na ito. Ang susunod na pag-uusapan natin command, ito namang time, no? Dito sa time na ito, malalaman natin kung kailan natin unang ginawa itong plano na ito. Kung ilang oras ginawa, no? So i-type nyo lang yung time. Then enter, no? Ayun. So ito 'yon, no? Current time ngayon, no? Tapos created, ito 'yon, yung time na ito. Yung last updated, ito siya.
editing time. So yung mga yon na kung ilang oras nyo ginawa itong plano na ito. Kaya ayan yung command na time, no? So napaka-importante ng mga command na yan mga boss, no? Kahit na sabihin nating basic lang, magagamit natin yan sa mga actual job natin, no? Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.